Back to our countdown on number 3, naghahanda na raw ang mga oposisyon senator sa Chacha offensive ng Palasyo. With the impeachment out of the way, Senator Villar and Alan Peter Cayetano are expecting the palace to go all out for charter change. Tingin ng dalawa, ito naman talaga ang game plan ng Malacanang, kaya kinudita din si Villar. Kahit hawak ng palasyo ang Congress, malabo kasing umusan ang Chacha kung hindi makikisama ang mga senador. Sa ngayon, hindi ko masabi, pero nung ako Senate President, malabo yun. Inuulit ng Malacanang, hanggang 2010 na lang ang termino ni President Arroyo. Pero hindi na ibig sabihin mag-retire na si Ate Gloria sa politika. Lalo tuloy lumakas ang kutob na ilan na magbabago lang ang titulo si Arroyo pag natuloy ang Chacha. That is our number 2 story with Jovi Francisco. Habang kinakatay ang impeachment case sa Congress, masayang-masaya naman ang salo-salo sa palasyo. Tanggi ng Malacanang, tumiming lang daw talaga ang pablock ni Executive Secretary Eduardo Ermita sa batuhan ng impeachment. Pero hindi ma-deny ni Ermita na tuwang-tuwa sila sa nangyari sa Kongreso. It's normal to expect that, as I said, we welcome that particular development on the impeachment leveled against the President. Hindi rin maitanggi ng mga taga-palasyo na all systems go na ang kagustuhan ng Pangulong kumpunihin ang konstitusyon. Paulit-ulit nilang sinasabing reformang pang-ekonomiya lang ang habol nila. Pero pag tinatanong naman sila kung pipigil nila ang kailang mga kaalyadong isulong ang term extension, ang sagot nila ay hindi nila magagawang saklawan ang kagustuhan ng mga ito. Sir, will the President put into writing that she would step down in 2010 amid fears na there will be no 2010 elections and she would extend her term? Well, I don't see why anyone should ask that the President put that in writing. Hindi naman siguro necessary yun. At ang nakakagulat pa sa mga pahayag nila kanina, hindi pa raw nila masabi kung magre-retiro nga ba si Pangulong Arroyo pagkatapos ng kanyang termino sa 2010. Let's put it this way, the term of the President is up to 2010. So, if that, I don't think you can totally call that a retirement because we do not know what the President's plans are. She may have her own plans both in government or a civilian. In my case, for example, I retired in 1988, but I never expected that I will move on forward. Kaya't ang sinasabing masayang Pangulong nakalusot muli sa pinakahuling hamon sa kanyang liderato habang siya'y wala sa bansa, pabalik na mula sa abroad at inaasahang sasalubungin siya ng mga tanong kung ano nga ba talaga ang kanyang plano pagkatapos ng kanyang termino. Jovi Francisco, The Evening News. Now here's a recap of today's story, starting with number 10. A judge in Colorado wants to punish violators of anti-noise ordinances by forcing them to listen to Barry Manilow. Number 9. Russian geeks develop a computer game where Russia invades Georgia. And number 8, it's a sad Christmas homecoming for abused OFWs returning from abroad. Nasa number 7 naman, ang moratorium sa mining sa Palawan. Pasok sa number 6, ang mga Negros farmers na walang uwian hanggat hindi nila makukuha ang titulo sa lupa. Number 5, Unioil, nagpabulis ulit ng 6 peso rollback. Number 4, Deputy Spokesman Anthony Goles tinawag na politically immature ang mga demonstrador sa Thailand matapos pa sa Bugin ang airport doon. Pasok sa number 3 ang pangamba ng mga opposition senators na kasado na sa Malacanang ang Chacha. Number 2, ang nakakaintrigang statement ng palasyo na hindi siguradong mag-retire ang Pangulo sa 2010. Nasa number 1 spot ang balita na hindi na nakakagulat. Binasura na ng Congress ang impeachment complaint laban kay Pangulong Arroyo. Wala naman daw kasing bago sa mga nirereklamong impeachable offenses. Narito ang report ni Sherian Torres. How many are not in favor, saying nay? Bumagsak sa issue ng sufficiency in substance ang impeachment complaint laban kay Pangulong Arroyo. Those who are in favor and think that the individual complaint is lacking in substance, please raise your right hand.
32 ang bumotong ibasura ang impeachment complaint. 8 ang tumutol. 1342 for the declaration of the complaint insufficient in substance as against 8 rejecting the Committee on Justice by virtue of the vote just taken up has declared to dismiss the complaint against President Lula issue. Halos 2 linggo din pinagtalunan sa komite ang impeachment complaint na sinampa ng anak ng dating Speaker Jose de Venecia. Punto ng oposisyon, sana man lang daw inisip ng Kongreso ang magiging imahe nito sa kasaysayan ng bansa. Hindi ba mali, Mr. Chairman, na gagawin natin ay hindi natin pasasagutin ang ating Pangulo? Hindi ba mali na ang may iwan sa isip ng tao ang mga paratang? Pictures do not lie, but biased viewers do lie. However, it would not in any way enhance the complaint because such interpretations and opinions are not ultimate facts. Kasama sa mga nireklamo ang ZTE deal, North Rail Project, at extrajudicial killings ng mga aktivista. Sabi ng komite, hindi na bago ang mga reklamong ito. We gave the minority all the chance that they can, all to speak out and present their case before the body. Reklamo ng oposisyon, hindi patas ang naging laban. Hindi kami hinayaang magpresenta ng ebidensya para sabihin na wala kaming ebidensya. Ang mga complainant halos murahin ang mga taga-majority na bumasura sa impeachment. Yung maraming boto ng mga majority groups, the pro-Gloria congressman, ay walang halaga po para sa akin. Pinatay na naman nila yung pagkakataon ng mga complainants. Hindi lang ng mga complainants, maging ng mga biktima, parang dinggin yung mga kanilang kaso ng mga paglabag sa karapatang pantao. Sabi ni Presidential San Mikey Arroyo, oras na raw para mag-move on. Pero sa tanong kung pabor ba siyang pasagutin pa ang nanay niya sa mga bintang sa kanya gamit ang impeachment court, I feel that she has answered them enough. It was very nairita naman si Speaker Prospero Nograles sa pahayag ni CBCP President Angel Lagdameo na kinover up na naman ng Kongreso ang katotohanan. Marami naman sinasabi ang CPCP na kontra sa aming ginagawa eh. So, what else is new? Sharian Torres, The Evening News. And still on the dead impeachment complaint, Fiona Rosario now tells us why this one was doomed from the start.